In Islamic law, Sharia, the rules of jurisprudence encompass three categories of conduct. A. Rules of worship. Kawaid al-ibadat. This regulate the individual's relationship with God, imposing religious duties such as prayer, salah, fasting, saum, and pilgrimage, hajj. The sources of legal rulings, Adila al-Akam al-Sharia, namely the Quran and Sunnah, mandates Muslims to fulfill obligations toward their creator. B. Rules of personal morality, Qawaid al-Akhlaq al-Shakhsiyah. This regulates a person's duties toward himself, requiring cultivation of virtues such as truthfulness, patience, trustworthiness, and loyalty, while prohibiting vices such as lying and treachery. C. Rules of transactions, Kawaida al-Mu'amalat. This govern a person's relations with other in society, covering financial and non-financial transactions. They include prohibition on sale and purchase contracts, al-bay wal-ashira, ownership and property rights, al-milkiya, penal rules and types of punishment, ano to, Doc? Al-ukiba, state finance and administration, Maliyat al-Dawi'ah, procedural law and evidence, al-Da'wa wal-Wasa'id, batina. International relations during peace and war. They also regulate family law, marriage, nikah, divorce, talak, inheritance, mirath, and wills wasiya. Influence on positive law. Many modern positive laws, al-Qawaid al-Wadiyah, in Islamic states have adopted provision from Islamic jurisprudence, in matters of transaction and personal status law. Examples include family law codes in Morocco, Algeria, Kuwait, and others. Civil codes in Iraq and Yemen. The Jordanian civil law was also influenced by Islamic law. The temporary personal status law, number 36 of 2010, replaced the 1978 law, drawing heavily from fiqh and principles of Sharia as official source. Article 2, paragraph 2. Yun lang po. Ubusin mo na, sister. Christian legal influence. Kasi may mga Sige po. minor, may mga Christian Ay, a non-Muslim, Christian legal influence. There are also legal rules deriving from Christian religious principles, particularly in personal status law for non-Muslim. For example, a non-Muslim cannot marry more than one wife, a rule originating from religious doctrine. A certain Christian denomination do not permit divorce, and this prohibition has been integrated into positive legal system. Jazakillah khairan, sister. Why na? Ano sa palagay mo? Ano sa palagay mo sa Christian legal influence? Parang doon sa Tunisia, no? Barakallahu fikum. Wala, mamaya. Barakallahu fikum. So dito, the non-Muslim cannot marry more than one wife. A rule originating from religious doctrine. Yan po, ito yung, ano itong topic natin? Jazakillah khairan, sister Wayna, wa kullukum. Ito ay topic natin ay ano? Ito po yung Al-Kanun Waddin. Ano ang ugnayan ng batas sa
sa religion, no? Dito ya ikhwani wa akhawati, may tatlong saklaw po ang Sharia. Ang Islamic law o Sharia, the rules of jurisprudence encompass three categories of conduct. Una, rules of worship, qawaid al-ibadat. No, pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mga obligasyon tulad ng sala, dasal, saum, pag-ayuno, hajj at marami pang iba. So, layunin, ano po yung layunin nito? Layunin po hubugin ang ugnayang ng tao sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at sa disiplina ng budhi. So, halimbawa niyan. Ang pag-ayuno po sa Ramadan ay obligasyon kahit walang civil penalty. May civil penalty ba? Kung hindi ka mag-ayuno, wala po. So ang pag-ayuno po sa Ramadan ay obligasyon kahit walang civil penalty. So ang kaparusahan ay higit na religious, moral at sa ilang bansa may administrative rules, oras ng trabaho, schools, schedules. So yan po yun sa ibadat, kawaidul ibadat. Punta tayo sa akhlaq, no? Rules of personal morality. Mahalaga po ito, no? Akhlaq, personal na etika, paglinang ng katapatan, pagtitiis, katapatan sa pangangalaga. Ano yung katapatan sa pangangalaga? Ano ibig sabihin nito? Amana po, amana. Pagtupad sa pangako, no? Pag-iwas sa kasinungalingan, pagtataksil. So, dito po tumutukoy sa tao, sarili, karaniwang justiciable, maliban kung may legal element. Anong legal element dito? Halimbawa diyan yung fraud, no? Fraud. So may case diyan. Pero kung nagsisinungaling ka, ako ay nagsisinungaling sa inyo, may kaso po ba? May kaso? Okay, may geza, may kaparusahan sa batas? Wala po. Wala. Pero sa Sharia, may parusa. Ano yung sanction? Worldly sanction. Right? Pero sa batas, wala. Maliban lang pag-fraud. No? Maliban lang fraud. So, anong ibig sabihin niya? For example, ang pagiging mapagkatiwalaan, amana, ay moral duty po. Nagiging legal duty kapag pumapasok sa kontrata o fiduciary role. Yan po ang sa akhlaq, personal etika. Tafaddalu. Okay, Sister Lina, in 1 minute, bismillah. Sa kanon waddin ay may tatlong three types of conduct. Ito po yung rules of worship, kawaidul ibadat. Ito po yung relasyon natin sa Allah, relasyon ng tao sa Allah. Ito po yung parang hukukallah. Ganun po ang pagkaintindi ko daw. Tapos yung rules of personal morality, kawaidul akhlaqul shakhsiyya, ito yung relasyon natin sa ating sarili. Tumutukoy sa ating katapatan or honesty, pagtupad ng mga pangako, mga amana. At saka yung pangatlo, yung rules of transaction, kawaidul al-muamalat. Ito po yung relasyon natin sa kapwa, gaya po ng al-bi' o shira. Ganun po. 1 minute. Barakallahu fiik. Mumtaz, Sister Lina. Assalamualaikum, Doc. Ano po yung number 1, yung rules of worship. Opo. Worship pag-ibada po. Opo. O kapag po, ano po mandate po yun sa atin, yung pagsala, pagsaum, kapag hindi po natin yun tinupad, magkakasala po tayo sa Allah, pero hindi po tayo makukulong. Naam. Masyaallah. Yung ano naman po, ganun din po yung sa rules of
yung sa moral na yung kapag yung maging makatotohanan ka, yung kapag ka nagsinungaling ka, may mga ginawa ka, halimbawa, yung, ano ba tawag doon? Yung halimbawa, example, yung mga nagababae, ganyan, tapos gumagawa ng hindi sila makukulong sa batas, pero magkakaroon naman sila ng kasalanan yung sa moral. Tapos Na, yung isa yung transaction, dapat kapag may pinag-usapan, yung mga may pinagkatiwalaan sa'yo, dapat tuparin mo. Although hindi ka makukulong po doon, pero magkakaroon ka naman kasalanan doon sa tao na yun o kung ano man yung naging transaction mo na doon sa yung sa mga transaction kasama yung sa yung mga kontrata po. opo. Yun lang po, Doc. Jazakillah khairan, Sister Waina. Mumtaz. Sister Waina and Sister Lina. Okay, bismillah. Kunin natin yung rules of transaction. No? Rules of transaction panlipunan o pinansyal, kontrata, nandyan na yun. Pagmamayari, no? Ebidensya, pananagutan, public finance, criminal na batas, international relations, no? Tingnan nyo, pinasok ka ng international relations or international studies at personal status, kasal, diborsyo, mana, wasiya, wakaf. Dito malakas ang ugnayan, Sharia at saka positive law. Maraming estado ang DPika. Ang ilang bahagi, lalo na sa personal status at financial ethics, halimbawa niyan, inheritance, faraid. Kapag sinipi sa civil code, enforceable na hatian sa korte. Islamic finance naman, pag-iwas sa riba, nagbubunga ng profit sharing or asset back na istruktura sa batas sa banking or finance. Ano ang application natin dyan? Dyan sa kitab natin, no? Sa personal status law, Morocco, Algeria, Kuwait at iba pa, may Sharia-based rules para sa kasal, mana, diborsyo. Civil codes, Iraq at Yemen, ilang provision ng kontrata, pagmamayari ay may inspirasyon. Sa Jordan naman po, temporary personal status law number 36/2010, bago pa ito. Pumalit po sa law number 61/1976 batay sa jurisprudence. Sa civil code, sa civil code, malawak na influence ng Sharia. Ang fiqh at prinsipya ng Sharia ay kinikilalang opisyal na sources ayon sa article ng Jordan, no? Sa interplay sa ibang relihiyon, no? Ano 'yon? Sa ibang relihiyon, ya ikhwani wa akhawati, sa Christian, kasi dito mayroon pong 5% ang Christianity or Christian dito sa bansang Jordan. 5% po, 95% ang Muslims. So dito po sa interplay sa ibang relihiyon, Christian personal status, meron din sila, no? May mga legal rules na hango sa doktrina, gaya ng limitasyon sa polygamy or polygamia. Hindi pinahihintulutan at isaling dominasyon. Hindi pinapayagan ang diborsyo. Ano po ang resulta diyan? Resulta na multi-religious na lipunan, umiiral ang plural personal status system na inaangkop ng Estado. Okay, punta tayo sa mini case. Hindi siya mini case lang tayo. Sa case number 1, kontrata sa pagbili, pagbebenta by Sharia, kailangan ang consent at lawful. Anong subject diyan? Ang subject po diyan, bawal ang garar. Excessive uncertainty. Makukuha natin yan inshallah, ang garar doon sa second semester, baka meron dyan inshallah, no? Sa commercial law. Sa civil code, influence.
Ipinagbawal ang kontrata laban sa public order o morals at pinapawalang bisa ang illegal object. Sa case number 2 tayo sa mana. Sharia shares kapag in-adapt sa batas, automatic na sinusunod ng court ang formula. Kung hindi adapted, maaaring sundin ng hukom ang national civil rules. Case number 3, diborsyo. Sa Islamic personal status, maaaring may talak, tafriq, hulu, at marami pang iba na mekanismo. Pero sa Christian personal status ng ilang dominasyon, walang divorce. Tanging annulment o legal separation. Yan po yung kaso natin na mini case lang, no? Ang detail niyan doon po sa may iba't ibang subject yan, no? May jawaz, may divorce, may marriage, may inheritance, may wakaf. Doon sa personal status law natin, mayroong bawat isa may subject doon po ang detail. Dito, ang subject natin na ito ay pagpakilala lang, no? Introduction only. Ito ay madakal lang para makilala ninyo kung ano ang meron sa law, sa batas, kung ano ang meron sa Sharia, for example, doon sa another topic. Now, dito makilala nyo, ito siya. So, pagpakilala, yan po ang pagkakaiba ng ilm at ma'rifah. So, yung ma'rifah at saka ilm, khulasatul kalam sa ma'rifah wal ilm, ang ilm po ay tasdiq. Ipaliwanag natin yan bukas, inshallah. Al-ilm tasdiq. Pero ang ma'rifah tasawwar sa Arabic. Ang ma'rifah ay tasawwar. Okay. Next time lang tayo. So sa Islam po, ang Sharia ay sumasaklaw sa ibadat. Rules of worship. Sumasaklaw din sa akhlaq. Rule of personal morality. Sumasaklaw din sa muamalat. Rules of transaction. Sana. Tas, rules of transactions and rules of personal morality. Kawaidul muamalat, kawaidul akhlaq, wa kawaidul ibadat. Yan po ang kagandahan sa Islam. Okay. Sa maraming bansa po, ang nag-include ng bahagi ng Sharia, lalo sa personal status at ilang civil financial rules kaya religious norms, legal norms. No? Sa Jordan, malakas ang impluensya ng Sharia sa personal status law 2010. At sa civil code bilang opisyal na pinanggagalingan ng mga tuntunin. Sa ibang relihiyon po, halimbawa ng Kristyanismo, na may mga legal rules ding hango sa doktrina, limitasyon sa poligamya, restriction sa diborsyo. No? Ang last po ang nagkakatagpo ang relihiyon at batas na layunin. Anong layunin nila sa palagay niyo? Paano nakatagpo ang relihiyon at batas? Al-Kanun wa Din. Anong layunin nila? Tafaddalu. Pasensya na kayo, medyo anong kwan ko ngayon? Not feeling well. Barakallahu fikum. Tafaddalu. Discussion na tayo. Katarungan at kaayusan. Diyan po pinagtagpo ang batas at relihiyon. Katarungan at kaayusan po. Ngunit nag-iiba ang kanilang saklaw. Hindi lang saklaw, kundi parusa at pinagmulan. Kaya mahalagang maunawaan ang kanilang ugnayan kapag gumagawa o sumusunod sa batas. Wahakada.